meditate, pray, ikaw din. Ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, Ano yung mga issue na yon? Yung anak daw niya, smuggler na simento. Di ba no? Oh, kinukonsinti niya na yung anak niya, smuggler na simento. Ito si Lacson, may kaso na murder to. Oh, tapos yung Kuratong Baliling, yung rob out ng mga ng mga magnanakaw ng bangko. Oh, yung sindikato ng Kuratong Baliling, oh, rob out daw yun, hindi daw shoot out yun. Ibig sabihin inside job yun. Oh, tapos yung Daser Corbito, yung sinunog sa sasakyan kasama yung si Daser at si Corbito yung mag-amo. Oh, siya din ang sinasangkot nun. Puta, nakala mo magsalita si Lacson, ang linis-linis. Ito, simulan natin dito kay Wing Gatchalian. Oy, Wing Gatchalian. O ano daw ang kwento niya kung paano daw siya napili maging Senate President. Tuwan-tuwa siya kasi siya daw napili. Tanga. Hindi ka pinili na maging Senate President dahil magaling ka. Bobo. Kaya ka pinili maging Senate President dahil para kang si Arn Arn. Yung puppet ni Arnold Clavio, lahat ng gusto niyang ipagawa doon sa puppet, ginagawa niya. Ginagawa ng puppet. Ikaw ang Arn Arn ni Tito Soto. Kaya nga ang Senate Pro Tempore si Tito Soto. Kasi si Tito Soto pa rin ang magpapatakbo dyan sa Senado. Ganyan din naman dyan sa Kongreso eh. Akala nyo si Boji D ang Speaker of the House? Hindi. Ang Speaker, ang talagang totoong Speaker dyan, si Sandro Marcos. Dami lang yan, dami. Puppet lang yan si Boji D. Ito rin, puppet. Ano mo, tuwan-tuwa ka sa sarili mo, Gatchalian. Iniwan ka nga ng syota mo eh, dahil wala kang kwentang tao. Tapos sasabihin mo, pinili ka ng mga kapwa mo senador dahil magaling ka. Ulul, kung magaling ka, hindi ka iniwan ng syota mo at pinagpalit ka sa iba. Ibig sabihin, wala kang galing, wala kang tino. Nagsasasabi mo, kaya ka inilagay dyan kasi alam nila tanga ka. Parang clay yung utak mo. Kung anong gusto nilang hulma, yun ang hulma ng ulo mo. Pag sinabi nila sa'yo, gawin mo to, kita mo, nag-post ka sa social media mo, sinabi mo sa social media mo, you need 16 to impeach. Putang ina, tas biglang tinake down mo. Tapos ngayon, sinasabi nyo 15 na lang. O kita mo, wala kang sariling desisyon. Bakit? Kasi aso ka na, isa ka na lang puppet, wala kang legacy na iiwan. Kasi alam mo sa sarili mo na inilagay ka dyan, hindi naman dahil competent ka, inilagay ka dyan kasi nga masyado kang mabait. Pag masyado mabait, alam natin, ano yan, masunurin yan. At minsan yung sobrang masunurin, tanga yan. O marami akong ganyang kaklase na nag-aaral ako sa high school at saka sa college. Nag-aaral ako ng college, ang ginagawa ko yung pinakatanga kong kaibigan dahil mukha akong siga eh. Yung pinakatanga kong kakaklase, kakaibiganin ko yan. Syempre matutuwa siya. Uy, talaga kinakaibigan mo ako. Oo, akong bahala sa'yo. Wulpihin ko lahat ng aapi sa'yo. Ito yung notebook ko, isulat mo lahat ng sulat ng teacher ha. Iuwi mo na lang yung notebook ko, kopyahin mo na lang sa bahay nyo. Ganun ang ginagawa ko dati. Oo, kumbaga, pinili kita kasi tanga ka. Kaya kitang utuin para gawin mo yung mga bagay na gusto kong gawin sa sarili ko. Ganun ang ginagawa sa ni Tito Soto. O kunyari, kaibigan ka niya, kunyari inilagay ka niya dyan, tuwan-tuwa ka, pero ang hindi mo alam, putsang ina, pinasusulat ka lang niya. Pinasusunod ka lang niya sa mga gusto niyang gawin. Binubuli ka. Tapos tuwan-tuwa ka naman. O pakinggan natin kung paano daw siya napili bilang Speaker of the House. Come up, sir, yung idea that you will be the next Senate President. I think lumabas yan nung nagsalita si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Ping Lacson, Senator... Di ba? Nung nagsalita si Pangilinan, nagsalita si Lacson, nagsalita si ganito si ganyan, bakit sa'yo binigay? Pwedeng ibigay kay Lacson yan. Bakit sa'yo binigay? Alam nila sasablay eh. Alam nila na ito na yung huling pagkakataon, ito na yung huling panahon. At yung gagawin nila kay Inday Sara, ayaw nila na sila yung leader dyan sa Senado kapag nangyari yan. Yung pambababoy nila sa konstitusyon, ayaw nila na sila yun nandiyan dyan. Gusto nila ikaw kasi tanga ka eh. So ngayon, kapag ka ang Senado may ginawang mga kabalbalan, nabola ka nila, ito ang ipatupad mo. Tapos sinunod mo dahil bobo ka. Maniwala ka, pag lumabag ka sa batas, nagsampas ng kaso sa korte, ikaw ang kakasuhan. Bakit? Kasi ikaw yung decision maker eh. Ikaw ang Senate President. So kung itong plano nyong gawin na napababain yung numero para ma-impeach yung VP Sara, napakadelikado niyan, Wing Gatchalian. Kapag sumunod ka dyan at sinabi ng Korte Suprema, ayan ang pinatupad mo at sinabi ng Korte Suprema na mali yan, lumabag ka sa batas, pwede kang makulong. Sino makukulong? Si Lacson? Hindi. Si Tito? Hindi. Si Pangilinan? Hindi. Sino makukulong? Ikaw. Bakit? Kasi tanga ka. Kasi alam mo na yung tama, sumunod ka sa mali. O so ikaw yung nilalagay nila sa lutuan, ikaw yung niluluto nila. Sila yung in personal interest nila, inuutos nila sa iyo, ikaw naman ginagawa mo. So kapag ka nagkabulilyasuhan, ikaw lahat ituturo niyan. Tapos ikaw, itinutos mo eh. Sasabihin lang nila, paano iutos ko? Senate President ka. May Senate President bang nauutusan?
Pag Senate President ka, ikaw mag-uutos, gaganunin ka lang nila eh. Yung ginagawa nila ngayon na political maneuvering, ganun din ang gagawin nila sa'yo. Magre-reklamo ka, pag nagreklamo ka, kakasuhan ka. So akala mo pinili ka nila dyan dahil magaling ka? Hindi, kasi pwede naman ibigay yan sa mas matatagal at mas matatalino sa'yo. Di ka naman abogado eh. Pwede naman kunin niya ni Kiko Pangilinan eh. Ba't hindi kinuha ni Kiko Pangilinan? Alam ni Kiko Pangilinan yan eh. Nagagawa sila ng katarantaduhan at pag gumawa sila ng katarantaduhan kung sino ang pinuno ng Senado, siya ang lulubog. O, pwede naman kunin ulit yun ni Mig Sibiri. Pwede naman kunin yan ulit ni Tito Soto. Pwede naman kunin yan ni Ping Lacson bilang favorite niya si Ping Lacson. Pero alam nila na papunta na sa impyerno ang Senado na yan, kaya nilagay ka nila dyan para pag naghanap ng sisisihin yung otoridad at yung mga tao, ituturo ka lang nila, Senate pro tempore lang ako siya Senate President. Ay, majority floor director lang ako siyang Senate President. O, kaya mag-ingat ka gatsa yan. Proud na proud ka sa sarili mo, akala mo ang galing-galing mo, hindi. Kaya kanila pinili. Nung namimili sila Tito Soto at saka sila Bongbong, kung sino ang ilalagay nila dyan, namili sila kung sino yung pinakatanga. Nung nakita nila sino ba mga pinakauhugin dito, pinakalugain dito at walang utak, namili sila Putang ina, ikaw ang first honor ng mga tanga dyan. O kaya inilagay ka nila dyan kasi nga ikaw yung pinaka pwede nilang utos-utusan. Inutil. Tito Soto, napag-usapan ng grupo na they wanted a leader who can bring back the Senate back to its work. So, and they also talked about someone na unifying. Unifying ka? Paano ka naging unifying? Kung unifying ka, sana napapasok mo lahat. Diba? Sana nung Senate President, acting Senate President ka, sana nakapag-reach out ka sa kanila, bawat isa, at sana nahikayat mo silang lahat na suportahan ka. Hindi. Kailangan nyo pa ng NBI. Kailangan nyo pa ng PNP. Kailangan nyo pa na sandamukal na mga fake news peddler, na mga troll army at na mga media. Para lang diyan sa katarantaduhan ninyong pangaagaw ng kapangyarihan nung nakaraan na ginawa ninyo. Kung talagang unifying ka, sana naimbita mo silang lahat at sana masaya sila. Hindi. Tanga ka lang. Hindi ka unifying, sir. Tanga ka lang, kaya ka nila nilagay dyan. At kaibigan ng marami. And over the past naman, in both aisles, marami tayong kaibigan. So, doon lumabas. Sana nakipagkaibigan ka na lang. Sana ikaw na ang most friendly. Hindi ka naman pala most intelligent Most friendly ka lang naman pala dapat ang inilalagay dyan sa Senado yung pinakamatalino, hindi yung pinakamabait. Tanga ka talaga Diyan pa lang, kabobohan na yung sinasabi mo Kaya ako inilagay dito dahil ako ang pinakamatinik sa amin lahat. Ako ang pinakamatalino, ako ang pinakamagaling sa math. Putsang inang yan, mantakin mo, alam mo kami nung nag-aaral kami nung high school, pagka-class president na, yung pinakagago naming kaklase, yung pinakatanga, yun yung dinonominate namin. Tataas ako ng kamay. I nominate itong kaklase ko si Buboy. I nominate Buboy to be president. Tawanan lahat ng kaklase namin yan. Tawanan lahat yan. Tapos, pagka lahat kami magbabarkada, pagka botohan na, taasan kami ng kamay. Puta na nanalong president sa class president namin, yung pinakauhugin sa amin. Yung batok-batokan namin, siya yung ginagawa namin class president. Kasi pag siya yung class president, pag wala yung teacher, siya yung bantay Pucha, yes, appear. Labas muna kami, balik na lang kami mamaya. Ganun ang ginagawa. Ako napakabuli ko nung nag-aaral ako Ganyan kami, ganyan ang ginawa sa'yo. Wingat yan. Minsan nga ilalagay pa namin sa Sergeant at Arms the floor is now open. The nomination is now open for Sergeant at Arms. The duty of Sergeant of Arms is this, and this. Alam mo ba maglalagay ako, I nominate yung baklang kaklase ko. Yung baklang kaklase ko, siya yung gagawin yung Sergeant at Arms. Putang ina niya, naka-lipstick pa, putya Sergeant at Arms. Ganyan katarantado. Noon, ginawa sa yan yung school bukol. Tandaan mo, si Tito Soto, school bukol yan, di man nag-aral yan. Nag-aral yan sa One Bull University, puro katarantaduhan ang alam ng mga yan. Parang si Busdada yan, puro kalokohan lang. Ikaw nilagay dyan, akala mo ikaw pinakamatalino, tangi, hindi. Ikaw yung pinaka nakakatawa sa grupo nyo, maniwala ka. Pas yung ating pangalan. Umuo ka ba agad, sir? O may hesitation? I told them that, of course, I serve at the pleasure of my colleagues. Kung tingin nila makakatulong tayo sa institution, I'm ready to serve. Kasi matagal na rin tayo dito. I've been working here for 10 years. Tingnan mo kung gaano katanga.
I work at the pleasure of my colleagues. Hindi, you work at the pleasure of the Filipino people. And your constituency is the whole Philippines. You serve at the pleasure of the Filipinos. So dito, umamin si tanga. Ganyan siya katanga. Na ang importante sa kanya, kayo, hindi. Ang importante sa kanya, yung mga kasamahan niya. I serve at the pleasure of my colleagues. Gago. Kung gusto ng tao na maging Senate President ka, dapat yun ang sinusunod mo. You serve at the pleasure of the taxpayers na bumoto sa'yo. Inutil. Hindi yung mga kasamahan mo ang amo mo na dapat pinasasaya mo. Ang amo mo na dapat pinasasaya mo, yung taong bayan. You should serve at the pleasure of the taxpayers, hindi serve at the pleasure of my colleagues in the Senate. Abnormal. Di ba? Bobo. Yan ang yan. Tanda-tanda na 10 years na sa Senado, walang utak. Anak ng tinapay ka. And napakita ko naman yung aking seriousness sa trabaho. No? So, Serious daw siya sa trabaho, naniniwala kayo? Hindi, kasi ganito yan. Ganito yan mga bossing ha. Sabi ni Mig Zubiri to anong nakaraan. Si Vin Gatchalian ang pinaka-late umuuwi dito. Nagagalit na nga yung kanyang mga staff kasi hindi na daw sila umuuwi ng normal. Hindi na daw sila umuuwi sa tamang oras. Alam mo, sign yan na bobong leader ka. Bobong leader ka. Bakit? Ang trabaho natin, alimbawa alas 8 ng umaga, alas 5 ng umaga, ang hapon dapat tapos ka na. Ngayon, kapag nakita mo yung tao mo, kung ako magaling ako na leader kasi ako nagkaroon ako ng mga tao o may posisyon ako dati sa aking kumpanya, nagkaroon ako dati ng mga tao na minamanage. Titingnan ko yung workload ng tao ko. Pag nakita ko yung tao ko nag-overtime, galit na galit ako niyan. Hey, ba't nag-overtime ka? Anong oras dapat nagtatrabaho ka pa? Dapat umuwi ka na. Alam mo, sasabihin sa akin, sir, ang dami kasi. Oh, ba't madami? Oh, ba't madami yan? I-review ko ngayon yung workload niya. Oh, i-review ko yung workload niya. Kasi ayaw ko na umuwi siya ng late. Kasi sa akin, work-life balance. Tatrabaho ka, kailangan makauwi ka sa pamilya mo para makapagtrabaho ka. So, i-ano ko yun. Yung tao na yun, i-reviewin ko yung workload niya. Titingnan ko kung ano kung ano yung workload na pumapasok sa kanya, yung proseso niya, aaralin ko 'yon. Babantayan ko 'yon. Tapos, aalamin ko kung bakit lumalagpas siya sa alas 5. Kung bakit lumalagpas siya sa alas 5. Dalawa lang 'yan eh. Dalawa lang 'yan. Either tamad siya or bobo siya. Or sobrang dami talaga ng trabaho niya. So, ang gagawin ko para makauwi siya ng alas 5, aaralin ko. Titingnan ko ngayon. Alas 8 ng umaga, ilan oras lang ang break namin? Meron lang kaming 2 15-minute break at saka isang 1-hour lunch break. So, meron lang kaming 1.5 hours na break ka. Titingnan ko yung work, babantayan ko ng mga email, babantayan ko yung productivity niya. Putangin na niya, pag nakita ko alas 9 nagmo-Mobile Legend niya, tatadyakan ko yan. Kaya ka pala umaabot ng gabi, sinasabi mo hindi mo matapos yung trabaho mo hanggang alas 5 kasi putsangin na yung oras ng trabaho, dapat nagtatrabaho ka, nagmo-Mobile Legend ka. So ayun ngayon, sinisita ko yun, tinitingnan ko yun. Kapag ang tao ko, kung magaling ka na leader, yung tao mo kailangan alas 5 pinauuwi mo na yan. Pag sinabi ng tao mo na, sir, hindi ko pa tapos. Bakit hindi mo tapos? Kanina kitang-kita kita. Isang oras lang yung break, yung lunch natin, 1:30 ka na bumalik. Alas 12 ka umalis, 1:30 ka na bumalik. So 30 minutes yung nawala sa'yo. Tapos mag-overtime ka. Ganun akong klaseng leader. Tinitingnan ko sila at ayaw ko na lumalagpas sila ng alas 5. Sa ibang mga opisina, proud na proud sila sa mga tao na nag-e-extend ng hours of work nila. Kung magaling ka na leader, no. Dapat hindi ka masaya na nag-o-overtime yung mga tao mo. Dapat pinauuwi mo sila on time. At kung sakali na hindi nila kayang tapusin yung trabaho nila on time, that's the time na magdadagdag ako ng tao. Kung nakita ko naman na since 8 o'clock in the morning hanggang alas 5, swamped sila, sobra-sobra yung load nila, magre-request na ako sa management ng dagdag na headcount. Kasi hindi pwede na ang isang tao lumalagpas siya sa kanyang working hours. Although may bayad yan, hindi healthy yun. Na mas matagal yung panahon mo sa opisina kaysa sa pamilya mo. Kung magaling ka na leader ganun. Ngayon, sinabi ni Mig Zubiri, nagre-reklamo na daw yung mga tao niya kasi hindi na daw disente yung oras na uwi nila. Bobong leader to. Tanga, naamo ito. Bakit? Kasi, putsang na overwork yung kanyang mga empleyado. Tapos, masaya ka na overwork yung empleyado mo. No. Dapat hindi ka maging masaya na overwork yung empleyado mo. Dapat work-life balance. Bobo. O, dun pa lang Doon pa lang, mas magaling na ako sa'yo eh. O kung ako siguro naging senador, nakita ko yung mga tao ko na
na anong oras na umuwi, maaawa ako dyan. May budget naman ako, di magdadagdag ako ng tao para magkaroon ng help yung mga ano ko, o kaya i-delegate ko, o ito, mas magaan yung workload niya, ilagay natin sa kanya. Ganyan na magaling na leader. Hindi ka magaling na leader kung overwork na yung mga empleyado mo. O gag. So I'm ready to serve. But ang importante sa akin yung support at cooperation ng grupo. Yung pinanggalingan, sir, na maraming veteranong senador nang galing kay SP. So, ang importante sa kanya yung support and cooperation ng kanyang grupo. Yung support and cooperation ng taong bayan, importante sa kanya, hindi. Sorry. Second priority lang kayo. Soto, Senator Cheese, may worries nung una, sir. Fears, ganyan. Hindi naman worry, but in fact, sa akin, it's malaking confidence building on my part because mga veterans to and I'm very blessed na mayroong mga veterans na sumusuporta sa atin and tuloy-tuloy yung akin pagko-consult sa kanila. I don't claim to know everything. Yung experience is a very vital component. No? So yun naman doon ako humingi ng experience sa kanila. What will be the biggest challenge of your Senate presidency, sir? I think ang biggest challenge now is to get back to work. Yung challenge to get back to work, trabaho niyo yun to get back to work. Paano naging challenge sa'yo yun? Gago rin eh. Para sa akin, the challenge now is yung meron pa rin sa mga grupo namin na hindi magkakaayos, tapos nakikita pa rin namin na violent pa din yung mga comments ng social media. So yun yung mahirap para sa akin. Hindi natin alam kung paano natin ipiplease lahat. Kasi syempre, merong natutuwa sa atin, maraming mga hindi natutuwa. So hindi natin alam kung paano. But we are working on it, ganun. Hindi yung ang challenge sa amin is yung to go back to work. Gago, paano naging challenge yung go back to work? Putang ina, kami nga araw-araw nagtatrabaho kami. Yung mga nandiyan nga sa EDSA nag-aabang ng bus na masasakyan na punuan na Alas 8 pa lang ng umaga, mga amoy putok na Dahil sa hirap ng sitwasyon ng pagkukommute sa Pilipinas They have to wake up to work. Tapos kayo, sasabihin nyo na ang pinakamahirap na gawin ninyo is to get back to work. Mga ulul. Ina nyo, lahat kayo may inuutusan kayo. Pati nga yung mga privilege speech yun, di naman kayo gumagawa niyan, mga kasamaan yung mga abogado. Yung mga tanga naman kayo. Tapos yun ang challenge mo. Ba namang klaseng Senate President to? Ganito sumagot. Demonstrate to the other side of our colleagues na sincere tayo sa ating direction to get back to work. And of course, kung sincere ka talaga, hindi mo tinanggal yung blue ribbon kay Marcoleta. Kung sincere ka, sasabihin mo lang na, sige Marcoleta, total, dito lang naman tayo nag-away-away. O sige, sa inyo yung blue ribbon, magpa-hearing kayo hanggang gusto nyo. Pero hindi tinanggal mo sa kanila yung blue ribbon nakita mo kung saan ang direction nila kung saan yung blue ribbon committee direction nila tapos tinanggal mo sa kanila. Ibig sabihin, ano ka rin? Kasabwat ka rin sa pagtatakip sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas, ulul. To demonstrate to the Filipino people na ang Senado ay handang tugunan ng mga pangangailangan natin at handang magtrabaho kaagad. Kasi magtrabaho ka agad, sabi mo nga, hirap kayo magtrabaho. Bato, gulo-gulo mo. Ano yan? Gym ka ng gym kasi. Kaya ganyan nangyayari sa'yo, puro ka gym.